Maraming salamat sa umaga na to. Napakabuti mo, God. Sa kabila ng lahat, pinaparanas mo pa rin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, o Diyos, lalo na sa bansa na to, makilala ka ng lahat. At magsimula yon sa iyong mga anak na katulad po namin. Na mag-shine, magningning ka sa bawat buhay ng mga mananampalataya, sa bawat iglesia, Panginoon, na tinawag mo upang ipahayag ang iyong salita. Nawa hindi manatili lamang sa loob ng iglesia ang mga mananampalataya, bagkos mas lalo pang sumipag, mas lalo pang magsumigasi na ipahayag ang iyong salita, Panginoon. Lalo na, Lord God, kailangan ka po ng aming bansa at ng bawat isa at ng Pilipino, Panginoon. Lord, we really pray, Panginoon, na take full control of everything, God. Iyon po yung magagawa namin ang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, anumang sitwasyon, maging sa aming mga buhay, O Diyos. Alam namin, Panginoon, kami, O Diyos, ay hinahawakan mo. Kaya naman, God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mabiyaya at mapagpala mong pag-ibig na hindi nagmamaliw, hindi ka nagsasawa, na kami po ay tanggapin mo, Panginoon, at unawain at yakapin. Lord, dinadalangin namin sa iyo ang mga may kaarawan, si Dane, O Diyos, and Marian. November 9 po si Dane, November 11 si Marian. Lord, pagpalain mo ang buhay ni Dane, nawa ang bata na ito, magamit mo siya, Panginoon, lalo na sa kanyang mga magulang. Lord, meron na siyang tanim. Ang dalangin namin, yung mga natanim sa kanya. O Diyos, muli niya itong maalala. Upang muli siyang lumapit, sumamba, pagpuri sa iyo, O God. Salamat po sa panibagong taon na idinagdag mo kay Dane, Lord. Samahan mo po siya lagi, lalo na po sa kanyang pag-aaral. And even Marian, Panginoon, thank you, God, for her life. Lord, tunay nga, Panginoon, siya po ipagpapala, lalo na sa kanyang pamilya. Lagi mo rin siyang iingatan sa kanyang pagpasok, Panginoon. At gawin mo rin siya, Panginoon, salt and light sa school, sa trabaho, sa lahat, Panginoon, ng kanyang mga na-encounter. At kung ano man po, Panginoon, ang naisin or dinidesire ng mga magbe-birthday na to, Lord God, mas alam mo po kaysa sa amin. Lord, kung ito'y kalooban mo, mapangyayari at ipagkakaloob mo sa kanila. Gagawin mo po yun. Salamat po. We even pray for Jen Bondal right now, Lord, na nasa ospital pa rin. God, ang iyong kapangyarihan, Lord, patuloy na idantay mo at pagkaloob kay Jen at nawa makapag-desisyon na yung mga doktor niya. Sila, ilan man yung doktor na yon, nawa mag-desisyon na sila at maging isa at tama, maging tama yung kanilang desisyon, Panginoon. Kung ano po ba talaga ang nararapat na prosesong pagdaanan o hindi na ni Jen Bondal, Lord God. And even Ate Josie, Lord God. Palakasin mo siya palagi. Not only in physical, Panginoon, lalo na yung kanyang spiritual, emotional, at mental. Lord, we ask for your financial provision. Sa lahat ng mga kinakailangan pa po nila, God, abutin mo po sila. And to each and every one of us here, Lord God, alam mo, Panginoon, na bago kami pumunta rito, lahat may dala-dala. Lahat may bagahe. Binibigay namin ito sa iyo, Lord God. Kasi pangako mo yun, cast all our anxiety to you, for you care for us, Lord God. And that's why we thank you and we trust you. Kasi alam namin hindi mo kami pababayaan. Salamat po ng marami, O Diyos. Pagpalain ka sa araw na to. In Jesus' name, Amen. 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 As we promise po, sa umaga na to, ay hindi po ako yung magpapahayag ng salita ng Diyos. Nandito na po yung ating magbibigay ng salita. Bagamat po napakaabala po niya, napakaabala po nila, no, kung saan-saan po sila nakakarating. They just went from sa Quezon, tama, Pastor? Doon sila last na nag-mission, this lang. Pero pinagbigyan niya po tayo kahit po walang okasyon. Madalas kasi nandito po si Pastor kapag may okasyon ng SCM. Pero salamat sa Diyos at tayo po ay kanyang pinagbigyan. Kaya nandito po siya ngayon. Kasama po natin from International Mission. Hindi ko na patatagalin. Can we call it a resident, our resident pastor, one of our resident pastor? Kung may resident doctor, siya po ay resident pastor. Pastor Joe. Amen. Hallelujah.
Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak dahil nakabalik po ulit ako dito. Hindi ko po matandaan kailan yung huling punta ko po dito eh. April pa po. Parang tagal naman po. April, May, June, July, August, September. 6 months? 6 months po ba? Okay, parang hindi ko po kasi nararamdaman na matagal akong hindi nakapunta dito dahil sila Pastora Jen, lagi pong napunta din sa mga gawain sa Dasma. So parang hindi ko po nararamdaman yung agwat na ng mga buwan na hindi po ako nakakapunta dito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil talaga pong kalooban ng Diyos na ako po ay mapunta dito ngayong umaga dahil nung nakaraan po nag-message si Pastora Jen regarding po sa schedule na to. Tapos sabi ko po, second week ng November, second Sunday. And then, last week, nag-open po tayo ng bagong Eco Church po yung tawag natin dito sa Dasma. Restaurant plus church, parang ganun po. And then last week, nag-start na po yun. And then, inaalala ko po last week, naku, baka hindi ako makapunta this coming second Sunday ng November dahil kabubukas lang po noon. So, kailangan ko pong i-manage at kailangan ko pong i-check. Bagamat may ibang pwedeng mag-handle, pero dahil kakasimula, so kailangan ko pong i-manage or i-oversee kahit dahil pasimula nga po yung gawain natin. And then, praise God po, nagkaroon ng problema dun sa building. So, na-delay po yung pag-open. Nakapaggawain na last week, pero this week, dinelay po muna dahil nagka-problema dun sa building. So, talagang kalooban ng Panginoon na ako po ay nandito ngayon. Sinara ng Panginoon yun doon para makapunta po ako dito. And salamat po sa Panginoon dahil I believe this is the plan of God. Kahit kahapon po, kahapon nagkaroon po tayo dito ng prayer movement. And hindi po ako nakapunta dahil nga po may schedule. Busy po talaga. Tinaalala ko po kahit hanggang ngayong araw, sabi ko, naku, alanganin. And then, salamat sa Panginoon, naayos po lahat. Kagabi, pagising-gising po ako kasi nag-worry ako, baka hindi po ako matuloy dito. At ganun pa man, kaninang madaling araw, naayos ko po yung dapat ayusin kasi may kinakausap din po kong isang missionary para maayos yung schedule. And then, salamat sa Panginoon. Hindi ko lang po sinasabi kay Pastora Jen na alanganin po ako, Pastora Jen. Ayoko pong sabihin kasi baka si Pastora Jen ay din po, kumbaga, mag-worry. So ayoko na pong ibigay yung worry ko sa kanya. Kaya sinabi ko na lang po, okay po. Kaya yung mga sagot ko po sa message niya, may igsi lang eh. Yung pag sumasagot po ako ng ganun, okay po, sige po. Medyo po yun, medyo may something. Kaya salamat sa Panginoon. Nandito po ako at nandito po tayong lahat. Kahit na po may mga hindi din nakadalo dahil bagyo nga po. Ngayong araw ko lang nalaman na bagyo. May bagyo daw. Kaninang umaga, sabi sa akin ng mga kitchen staff, tapos may nag-message sa akin, may bagyo daw, paparating, mag-ingat daw. Tapos sabi ng mga kitchen staff po doon sa ating community, sa Mission Center, Pastor, may bagyo, may ganyan-ganyan. So, sabi ko po, maganda rin pala na hindi tayo updated sa mga nangyayari sa labas. Walang worry. Yung iba nag-aalala na kasi paparating yung bagyo, maraming maapektuhan. Pero kung hindi natin alam yung paparating na sakuna o bagyo, parang less worry minsan. Kaya maganda minsan hindi tayo nagbababad sa mga tawag dito, sa mga balita at sa mga nangyayari dito sa mundo. Para mabawasan. Minsan kasi kahit hindi naman natin problema dahil kabababad natin sa social media, minsan hindi lang, kahit fake news minsan nadadala din tayo Kaya mag-ingat po tayo minsan sa paggamit ng social media.
kanina panalangin ni Pastora Jen na yung ating mga anxiety, yung mga worries ay ibigay natin sa Panginoon. Pero minsan tayo gumagawa ng sarili nating worries. Sabi ng ating Panginoong Jesus, do not worry. Huwag tayo mag-alala, pero tayo naman, naghahanap tayo ng aalalahanin. Ayaw ng Panginoon na mag-alala tayo, tayo yung gumagawa ng alalahanin. So kaya po, I pray na sa ganitong mga sitwasyon, bagamat may bagyo, magla-landfall daw po sabi sa akin kaninang umaga. So, kailan po ang landfall daw? After ng worship service. So mamaya nyo na po alalahanin yung landfall after ng worship service. Wala pa naman Okay? So malay natin, yung bagyo ay lumihis o anong mangyari. So wag muna nating alalahanin. Pag nandyan na, sabi ni Jesus, saka mo na alalahanin. Kasi kahit tayo po, hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya o bukas. So yung problema bukas, sa mga susunod na araw, pag nandun ka na, dun mo na lang alalahanin o problemahin. Ang importante po yung ngayon. Amen po? So sabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-focus tayo kay Jesus. Opo, ayan, maraming salamat. Gusto ko pong buksan ang ating mga Biblia sa pangalawang Korinto chapter 6 verse 3 hanggang 10. Okay po. Pangalawang Korinto chapter 6 verse 3 hanggang verse 10. Okay po. Pwede po kayang makahiram ng Tagalog Bible. Parang mas ko po ngayon mag-Tagalog Bible para medyo klaro po sa bawat isa. Alam ko naman nakakaintindi tayo ng English version, pero iba pa rin kapag sarili nating lingwahe. Okay po. Sige po, puntahan po natin yung pangalawang Korinto chapter 6 verse 3 hanggang 10. Okay po, nandiyan na po ba? Pangalawang Korinto chapter 6 verse 3 hanggang 10. Sige po, kung tayo po ay nandiyan na, tayo po ay sumabay na lang sa pagbasa gamit ang ating mga mata. At ako na lang po ang magbabasa. Sundan na lang po natin sa ating mga mata. Verse 3, iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinapakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinahagupit, ibinilanggo, at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog ng magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapanuhod, kabutihang loob, ganon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa tapat na pag-ibig, sa tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraan ng puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos namamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinaparusahan, hindi ako namamatay. Inaaring hapis na hapis, gayon may laging nagagala. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang araw na iyong inilaan para sa iyong pangalan upang ikaw ay sambahin at papurihan ng iyong mga anak. Ikaw, O Diyos, ang nagdala sa amin sa lugar na ito
ayon sa iyong dakilang kalooban. At dalangin namin na ang bawat isa sa oras na ito, O Diyos, ay mapagpala ng iyong salita. Dalangin namin na ang bawat isa ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng direksyon ng mga buhay, magkaroon ng liwanag, at magkaroon ng labis na desire upang maglingkod sa iyo, ipangaral ang mabuting balita. O Diyos, dalangin namin sa aming mga kapatid, maging sa mga hindi nakapunta sa oras na ito. Palakasin mo sila, O Diyos, kung makapanood man sila ng video or live ng aming pagsamba sa iyo, O Diyos, at makapakinig ng iyong salita. Dalangin namin na ang Espiritu Santo ang magbukas ng kanilang mga puso, magbukas ng kanilang mga mata, upang makita at maranasan ang katotohanan. O Diyos, wala kaming ibang hangad kundi maipahayag ang mabuting balita, maipangaral ang mabuting balita, maabot ng mabuting balita ang mga taong naliligaw, ang mga taong nasa kadiliman at naaalipin ng kasalanan. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang gawain ito at walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito pong tatalakayin natin ngayong umaga. Ito po ay maybe hindi ganon ka-relevant or hindi ganon kadalas na tinatapik sa maraming simbahan. So ngayon pong umaga, ang tatalakayin natin ay patungkol sa misyon. Mission. Sabihin nyo nga po, mission. Okay po. Alam niyo po ba, ang pagmimisyon o pangangaral ng mabuting balita, pagpunta sa iba't ibang mga lugar, ito po ay hindi lang gawain ng mga missionary, kundi bawat mananampalataya ay may misyon. Kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nakaunawa ng mabuting balita, tayo po ay naligtas, naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, tayo po ay may hangarin na maipangaral din ang salita ng Diyos at ibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Kaya lang kadalasan sa simbahan, hindi po madalas na tatalakay yung tinatawag nating pagmimisyon. Minsan natatalakay lang ito kapag may mga special na event. Minsan natatalakay lang ito kapag may mga seminar. Dahil sa simbahan kadalasan, ang naririnig natin ay mga motibasyon, mga moral na katuruan, o patungkol lang sa pag-ibig ng Diyos, patungkol lang sa plano ng Diyos, patungkol lang sa kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Pero minsan, hindi natin natatalakay paano naman maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisyon. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo i-encourage magmisyon. Okay? Ang point natin dito ngayong umaga, ano po yung dahilan bakit may misyon? Or ano yung mga essential na bagay na dapat nating maunawaan upang malaman natin kung ano yung dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga naligtas. Tayo po ay hindi nandito para po sa atin. Amen po ba? Tayo po ay nandito para sa Panginoon. Ang tao pumupunta sa simbahan, hindi po para sa sarili niya. Ang tao pumupunta po sa simbahan para sa Diyos. Amen po. Amen po ba? So, sino ang dahilan bakit po tayo nasa church? Ang Diyos po ang dahilan bakit po tayo nandito. Hindi tayo nandito para, Pastor, nade-depress ako kailangan ko ng comfort. Pastor, marami akong problema kaya ako nagsimba Wala pong masama sa ganong kaisipan pag tayo ay pupunta ng simbahan. But ultimate reason why we are in the church is to glorify God, to worship Him, and to praise Him. Ang tanging dahilan po bakit tayo nandito ay dahil sa Diyos. Amen po ba? Amen. So kaya ngayong umaga, ito po yung tatalakayin natin patungkol sa pagmimisyon at ano yung mauunawaan natin, ano yung matututunan natin sa misyon at sa ginagawa
nila Apostol Pablo sa kanilang pagmimisyon. Dito po sa pangalawang Korinto, may kita natin, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto patungkol sa kanilang pagmimisyon. So yung church sa Korinto, sinulatan po ni Apostol Pablo at gusto niyang malaman nila ano yung ginagawa nila. Ano yung pagmimisyon na ginagawa nila Apostol Pablo. Kumbaga ano po ito parang update. Ito yung mga nararanasan nila, ito yung mga nangyayari sa kanila, at sa pamamagitan po nito, nare-remind yung mga taga-Korinto ano yung essence ng church. Naiintindihan po natin? Kumbaga yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto about sa misyon o sa mga nararanasan nila, hindi po ito para lang ipaalam sa kanila, kami ay hirap na dito, ito yung nangyayari ngayon, ito yung nararanasan namin ngayon. Hindi lang po para i-update sila, kundi gustong ma-remind ni Apostol Pablo, itong mga taga-Korinto, bakit tayo nandito sa church, ano yung dahilan, bakit tayo niligtas ng Panginoon, at bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, ano yung pinakadahilan. At dito po, makikita natin, dalawang bagay lang po yung gusto kong tignan natin dito ngayon. Ano yung makikita po natin sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto? Ano yung matututunan natin ngayon? Ano yung connection nito ngayon sa panahon din po natin? Ito po ay misyon ni Apostol Pablo kasama ng kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Sila ay nagmimisyon sa iba't ibang lugar sa Asia, sa Europa, at kung saan man sila dalhin ng Panginoon. Ngayon po, ano yung matututunan natin dito? So, basahin po ulit natin yung sulat ni Apostol Pablo. Babasahin ko po ulit, and then, dalawang bagay yung ating titignan. So, kung napapansin nyo po, hindi ako makasigaw ng maayos. Actually po, sumisigaw ako minsan kaya lang baka ngayon hindi po dahil masakit po yung lalamunan ko. 4 na araw na. Pero kapag may natutulog po, pinipilit kong sumigaw Okay, maganda pa naman yung panahon. So, huwag nyo na po akong pasigawin. Joke lang po. Verse 3, sabi ni Apostol Pablo, iniiwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinapakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinahagupit at ibinibilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog ng magdamag, ang hindi kumain ng ilang araw. Ipinapakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siyakong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraan ng puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayo'y katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinaparusahan, hindi ako namamatay. Inaaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak, mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Una po na makikita natin dito sa pagmimisyon ni Apostol Pablo, yung tinatawag nating pagiging responsable niya sa kanyang ginagawa. Kumbaga, si Apostol Pablo, hindi sila nagmimisyon nang walang responsibilidad na dala-dala. So, hindi po sila yung nagmission lang na dahil napagtripan lang nila, nagmission lang dahil nadala lang ng emosyon, nagmission lang dahil gusto lang magkaroon ng experience. Eto pong mga to, sila po ay nagmission dahil po sa kanilang pagkatawag. Tinawag sila ng Panginoon, and these missionaries, meron silang responsibilidad. Hindi po sila nagmi-mission na gumagawa ng excuse sa mga misyon na kanilang pupuntahan.
So una pong makikita natin dito, they are responsible in their mission. Responsableng mga missionary itong mga to. Hindi po sila yung missionary na namimili ng sitwasyon. O, saglit lang, may bagyo. Next week na lang tayo mag-mission. Hindi po ganun. Kaya makikita po natin dito, sabi niya, naranasan nila na magutom, walang tulog ng ilang araw, walang kain ng ilang araw, palutang-lutang sa dagat, magdamag, nahirapan sa kanilang pagmimisyon. Bakit po? Kasi hindi po sila namimili. Kung saan sila dalhin ng Diyos, kung anong sitwasyon yung ibigay sa kanila, yun po ay tinatanggap nila alang-alang sa pangangaral ng mabuting balita. Now, ano po yung maaari nating makuha dito sa mensaheng ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Tayo din po sa panahon natin ngayon. Bagamat hindi tayo nagmi-mission, madalas ganun din po ang nangyayari sa loob ng simbahan. Namimili tayo ng sitwasyon, namimili tayo ng panahon. May mga minsan, Pastor, bagyo po baka hindi kami makapagsimba. Wala pong problema doon. But we need to make our decision, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Of course, minsan po may mga emergency sa buhay, hindi po natin may iwasan yan. Pero ganun pa man, kung tayo po ay talagang may matinding puso para sa kaharian ng Diyos, I believe na walang makakapigil sa mga anak ng Diyos para maglingkod, para magpuri at para sumamba. Alam niyo po sa early church, yung mga nauna po sa atin, early church, 1st century, 2nd century, ito po ay halos mga baliw na Kristiyano. Wala silang pakialam ano man ang nangyari sa kanila. Yung disipulo ni Juan, isa sa mga disipulo ni Jesus, si Apostol Juan, meron po siyang disipulo na matanda na rin, 89 years old or 79 years old. Di ko na po gaano matandaan. Around that age, 79 or 89 years old. Sabi sa kanya ng mga sundalong Romano, just deny Jesus as your Lord. I-deny mo lang na si Jesus ay hindi mo Panginoon. Then, you will live. You will not die. Hindi ka papatayin. 89 years old. And then sabi niya po, 89 years, for 89 years, my Lord never abandon me. My Lord never deny me. How can I deny my Lord? Hindi ako dininay ng Panginoon for 89 years. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, i-deny ko ang Panginoon. And then, He did not deny, hindi niya po dininay si Jesus bilang Panginoon. And then, He died. Yung early church po ay punong-puno ng persecution, pero wala po sa kanila ang tumalikod para sa Panginoon. They accepted all the persecutions, lahat ng pwedeng maging kapalit sa paglilingkod sa Panginoon. Etong mga to, ready to die. Alam nila na kapag sila ay sumunod sa Panginoon, maaari silang mamatay, maaari silang makulong, maaari silang maparusahan, maaari silang usigin. Alam po nila na kapag sila ay sumunod sa Panginoon, may ganitong klaseng risk. But now, in this generation, sa panahon po natin ngayon, kapag pumunta sa simbahan, hindi na po yan na ipapangaral. Ano po ang itinuturo? Magsimba ka. Tapos yung buhay mo gaganda. Hindi ka na maghihirap, hindi ka na mamumroblema, wala nang problema. Yan po ang itinuturo ngayon. Kaya anong nangyayari? Yung mga pumupunta sa simbahan tuloy, kapag nagkakaproblema, parang may mali yata sa simbahan na to O kaya may mali sa akin. Kasi ang akala ko, pag nagsimba ako, walang problema, walang hirap, lahat okay. Pero bakit meron pa rin? Alam niyo po, ang Diyos, pag binibigyan tayo ng problema, meron pong dahilan. Hindi po nagbibigay ang Diyos ng problema nang walang dahilan. Ang Diyos po natin marunong. Kaya lang ang panalangin natin, Lord,
alisin mo yung problema. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, mapagtagumpayan natin ang problema. Yan po ang sinasabi sa Santiago. Kaya kung kayo man ay may mga pagsubok, may mga problema, ano po ang dapat niyong hilingin? Hindi po matanggal yung problema. Sabi sa Santiago, humingi ka ng karunungan para mapagtagumpayan o maayos yung problema. Yun ang nais ng Diyos. Kaya lang, ang naririnig po natin kadalasan, wala nang problema, wala nang kahirapan. Hindi po yun totoo. Kahit na po ikaw ay nagsisimba o naglilingkod sa Panginoon, may mga pagsubok pa rin. At dito po tayo lumalago. At dito po tayo tumatatag. Dito po tayo natututo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan. At kaya po hindi masama ang pagsubok. Hindi po masama na tayo po ay inuusig dahil sa ating pananampalataya. Yan po ay nasa Biblia. Yan po ay nangyari. Now, bakit ko po ito sinasabi? What is the point? Kung titignan po natin dito, sila Apostol Pablo, nangangaral po sila ng mabuting balita regardless sa anumang sitwasyon na meron po sila. Sabi po dito, verse 3, iniiwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ni numan upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Kumbaga, etong sila Apostol Pablo po, hanggang maaari, iniiwasan po nila na magkaroon ng pula yung kanilang paglilingkod dahil kapag napulaan yung paglilingkod nila, magkakaroon na din ng pula doon sa kanilang ipinapangaral. Naiintindihan niyo po? Actually, nakakalungkot po, hindi po Pilipino, but there are some professing missionaries or mga nagsasabing missionary sila. Minsan mga foreigner, may mga kilala po tayo, even Americans or Asians na mga pumupunta sa Pilipinas minsan and they say they are missionary. Ayoko pong manira. But may mga nagsasabing sila po ay missionaries from America, from China, or from Korea. Pagdating po sa Pilipinas, they do not live as missionaries. They live as tourists. Hindi po ako naninira, pero nakita po namin na may mga ganitong klaseng mga nagsasabing missionaries. Yung ating pong founder ng International Mission, he is Korean. And then one time, pumunta po siya sa Pampanga para i-meet yung ilang mga, kumbaga, narinig niya lang and then in-invite lang po siya doon. Other Korean missionaries, mga senior, nasa 50s, 60s, ganun po yung edad. Sa Pampanga po ito, nakakalungkot. Pagdating niya daw po doon, gabi na, alam niyo po, yung ibang mga nagsasabing missionaries, tinanong po siya, saan ka matutulog? Sabi niya, wala akong matutulugan. O sige, dito ka na lang matulog. So meron silang place, parang hotel or, ewan ko po, basta parang lugar daw po yun na parang hotel na ino-offer nila sa mga missionaries. And then pagkatapos po nun, tinanong daw siya ng isang missionary, gusto mo ba nang makakasama ngayong gabi? And then ano daw po siya nabigla po siya. Sabi niya, may asawa na ako. Tapos tatanungin mo, gusto ko nang kasama ngayong gabi. Baliw ba kayo? Sabi niya dun sa mga Korean daw. Baliw ba kayo? Tapos, hindi yan tama. Tapos sabi daw sa kanya, nung mga missionary daw, na may edad, bakit? Yan din naman yung ginagawa ng iba. And then, alam niyo po ginawa niya, umuwi daw po siya from Pampanga, 2 a.m. Mas pinili niyang umuwi na lang kaysa daw makisama sa mga ganong klaseng tao. Nakita niyo po yung gusto kong sabihin. Ngayon, kung may pula ang isang lingkod ng Diyos, same, sinong makikinig po sa salita ng Diyos na ating ipinapangaral? Same kahit sa church. Kahit hindi po tayo missionary by profession, kung tayo po ay mangangaral ng mabuting balita, tapos yung buhay po natin ay may pula, then
paano po tayo mangangaral ng salita ng Diyos? Kilala ko yan Yan yung dun sa kanto tambay yan dun nakita ko yan yung naninigarilyo dun kilala ko yan yung Christian ba yan? Alam niyo po anong mangyayari sa gospel na daladala po natin? Hindi po nila iisipin na yung daladala nating mabuting balita ay totoo dahil hindi po nila nakikita yung katotohanan nito sa ating mga buhay. We must be a responsible Christians. Kumbaga, eto po, sila Apostol Pablo, they were responsible Christians. Handa nilang tanggapin, hindi lang po yun. Hindi lang yung pamumula at iniiwasan nila na magkaroon ng pula. Sila po, handa rin nilang tanggapin kung anuman yung sitwasyon na darating. They are ready to die for Jesus. Kung gutom man, handa nilang tanggapin ang gutom. Walang tulog, handa nilang tanggapin kung hindi man sila makatulog. Minsan namimili tayo maglilingkod lang tayo sa Panginoon kapag yung sitwasyon ay maganda. Pinipili natin. Minsan maglilingkod lang tayo sa Panginoon kapag okay sa atin. Pero hindi po ganun ang nais ng Diyos. Anytime, kung tawagin ka ng Diyos, in season or out of season, we must preach the gospel. We must share the gospel. Hindi po tayo dapat mamili. Pero kadalasan, namimili po tayo. And this one, ano po yung pwede nating matutunan dito? Sabi dito ni Apostol Pablo sa verse 4, sa halip, ipinapakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinahagupit, ibinibilanggo, at binubugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog, magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinapakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Kung titignan po natin dito, sa halip, sabi po niya, ipinapakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Kung gutom man, then handa niyang tanggapin na ipakilala lang si Kristo. Dahil po sa buhay natin, kapag tayo po ay naghihirap para sa Panginoon, kung tayo man ay nagtitiis para sa Panginoon, mas nakikita yung kaluwalhatian po ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan niyo po ito sa chapter 4. Punta po tayo sa chapter 4. Dito lang din po sa Corinto. Okay po. Chapter 4. Nakita niyo po? Pangalawang Corinto chapter 4. And then basahin po natin sa verse 7. 4 verse 7 po. Okay po. Nakita niyo po? Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmo. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang katawan,
o kanilang katawan, katawang lupa, ay maihayag ang pangalan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa English po, may kita po natin yan sa verse 7, yung clay of jar. Na dun sa palayok, sa loob ng palayok, may kayamanan. Okay po? Nakita na po kayo ng palayok? Okay po. Saan po gawa ang palayok? Sa lupa, sa putik. Tama po. Ngayon, nung panahon po nila, yung mga kayamanan, nilalagay po sa mga palayok. Tama po? Opo. Nakakita na po kayo nun. Minsan yung mga history or mga geographical channel, may natatagpuan silang mga palayok, mga banga. Tapos pag binasag nila yun sa loob, may mga alahas na mga sinauna. Nakapanood na po kayo nun? Or alam niyo yung mga ganong na didiscover. So, kinumpara ni Apostol Pablo yung kanilang buhay gaya ng palayok. Na yung palayok, kapag nabasag, ay makikita sa loob nila yung kayamanan. Ano yung ibig sabihin po dito nila Apostol Pablo? Na habang yung katawan po nila ay naghihirap, kinumpara niya yung kanilang katawan sa isang palayok na kumbaga, sige, pahirapan mo, wasakin mo, at sa habang kami ay nahihirapan, mas lalo lang nakikita yung kaluwalhatian at kung ano yung kayamanan na meron kami at walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kumbaga sa buhay nila, the more na sila po ay nagsasuffer para sa pangalan ng ating Panginoon, the more na naluluwalhati ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga po sa Kanya, sabi niya dito sa verse 9, pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan, na ibubuwal, ngunit di tuluyang na ilulugmok. Verse 10, lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Sa buhay ko, maipakilala si Kristo. Ano pong ibig sabihin nito? Sa ating pong buhay, bilang mga mananampalataya, hindi lang po nakikilala si Jesus sa pamamagitan ng ating pananalita, kundi nakikilala din si Jesus ng mga tao sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kumbaga, ito po ay sa pamamagitan ng ating mga aksyon, ng ating mga gawa, ng ating mga kilos, nakikita nila kung sino si Kristo at ano ang pag-ibig ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Nakikita po nila. Kaya ito pong si Apostol Pablo, bagamat sila ay nahihirapan, hindi niya po ito ginagawang, hindi po ito nagiging discouragement sa kanila, kundi ito po ay encouragement para sa kanila. Ano kung maghirap tayo? Ano kung parusahan tayo? Ano kung makulong tayo? Ano kung magutom tayo? Minsan kapag nagugutom ang tao, ayaw na natin maglingkod sa Panginoon. Minsan sinisisi natin ang Diyos, bakit ganon? Kailan naglingkod ako sa Panginoon, saka pa naghirap yung buhay ko, saka pa nawala ng trabaho, saka pa nawala ng makakain. Alam niyo po, na-experience ko na may mga taong nagre-reklamo nung sila ay naging Kristiyano at sinasabi nila, bakit ganon, Pastor? Kung kailan naglingkod kami, saka pa ako nawala ng mahal sa buhay. Saka pa ako natanggal sa trabaho. Para bang masumirap yung buhay namin nung simulang sumunod kami sa Panginoon. Ano bang problema? Tama kaya yung pinasok namin? Minsan, may mga taong nagtatanong, tama kaya yung ginagawa namin? Totoo kayang may Diyos? Bakit kung kailan naglingkod ako sa Panginoon, mas lalo pang nararanasan ko yung mga pagsubok? Parang mas mahirap ata. Hindi ko po kayo tinatakot, but this is the reality. Ang Kristiyano po ay hindi exempted sa mga kahirapan at sa mga problema. Ang kagandahan lang po sa atin, meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at pwede nating ipagkatiwala sa Kanya lahat ng problema, lahat ng alalahanin, at may Diyos tayo na tutulong sa atin para mapagtagumpayan itong mga suliranin na meron po tayo. Pero ang buhay po, again, hindi patungkol sa atin. Ito ay patungkol sa Diyos. Nauunawaan ni Apostol Pablo na yung ginagawa po nila ay para sa Diyos. Hindi para sa kanila. Kasi po kung ang pagmimisyon para po sa atin, mamimili talaga tayo. Kung ang paglilingkod sa Panginoon para sa atin,
mamimili ka talaga ng mas mainam para sa iyo. Pero kung alam mo na ang paglilingkod ay para sa Diyos, hindi ka mamimili. Kung tawagin ka ng Panginoon sa ganitong lugar, sa ganitong sitwasyon, hindi ka mamimili kasi alam mo para sa Diyos yung ginagawa mo. At ito yung nauunawaan po nila. Kaya sila, handa nilang tanggapin. Hindi man sila makatulog, hindi man sila makakain, meron man silang problema, handa po nilang tanggapin dahil alam nila na yung ginagawa nila ay para sa Panginoon. At malinaw sa kanila na wala silang ibang hangad kundi ipangaral ang salita ng Diyos, ipakilala si Kristo sa lahat ng bansa. Yun po ang dahilan. Kaya po tayo nandito para sa Panginoon. Hindi para sa sarili nating kaligayahan o sa sarili po nating kaginhawaan. Nandito po tayo para luwalhatiin ang ating Panginoon. Dahil kapag nagsimula po tayo sa maling simula at ang iniisip natin ay ang sarili natin, kaya po tayo naglilingkod, sumusunod, then dyan na po tayo mamimili ng sitwasyon, ng okasyon, at ng gagawin para sa Panginoon. But we are Christians. We are saved. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Sabi po yan sa Biblia. And then pagdating sa verse 10, niligtas po tayo ng Panginoon para sa isang plano na sumunod sa kanyang kalooban para sa paggawa ng mabuting bagay. Ano po yung paggawa ng mabuting bagay? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang mabuting bagay. So tayo pong mga anak ng Diyos ay naligtas, hindi po para lang bigyan ng magandang sitwasyon, magandang buhay o karangyaan sa buhay. Ang nais po ng Diyos ay gamitin tayo para sa kanyang kaluwalhatian. So dito po makikita natin itong sila Apostol Pablo sa kanilang pagmimisyon sa iba't ibang mga lugar. Ang sulat na ito sa mga taga-Korinto, makikita natin how responsible they were. Kumbaga, napaka-responsable. Handang tanggapin ang anumang hirap. Handang tanggapin yung anumang sitwasyon na ibigay sa kanila ng Panginoon. Kung wala po silang makain, kagaya sa Thessalonica, makikita po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, gumawa din siya ng halimbawa na pwede nilang tularan. Kaya nung sumulat siya sa mga taga-Thessalonica, huwag pakainin yung mga ayaw gumawa. Nung sila po ay nasa Thessalonica, siya po ay naging responsable bilang misyonaryo. Hindi po siya umasa. Na bagamat sabi niya, pwede naman silang umasa, pero mas pinili niyang hindi umasa sa ibibigay o itutulong ng mga tao. Gumawa po siya ng paraan para maglingkod sa Panginoon ng walang hadlang at may tutularan itong mga taga-Thessalonica. Basahin po natin saglit. Punta po tayo sa Thessalonica, pangalawang Thessalonica, chapter 3. Verse 7 hanggang verse 10. Okay, nandiyan na po tayo. Pangalawang Thessalonica, chapter 3, verse 7 hanggang verse 10. Okay po, huwag kayong mag-alala, patapos na po tayo. Okay po, malapit na po. Hindi po ito mahaba. Okay, humahaba lang pag may natutulog. Pero wala naman pong natutulog eh. Okay, 3, verse 7. Hanggang verse 10 po. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay, kanino man, nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong. Meron naman pwede naman silang maghintay. Pwede naman silang maghintay sa suporta, sa tulong ng mga tao. Ginawa po nila ito, sabi po dito sa verse 9,
Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y mabigyan o bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang aming tagubilin na ibinigay sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Dito po makikita natin yung pagiging responsable nila Apostol Pablo sa kanilang pagmimisyon sa pangangaral ng mabuting balita. Bagamat pwede din silang tumanggap, pwede rin silang maghintay ng tulong, pero hindi nila yung ginawa. Mas pinili nila na gumawa ng isang bagay na makakapagsuporta sa kanila para sa paglilingkod sa Panginoon. Nang sa gayon, hindi po sila mapulaan. Dahil nga po, makikita natin yung unang talata po dito, na ginagawa nila yung dito sa pangalawang Korinto kanina, lahat ng paraan para hindi sila mapulaan. Minsan kasi pinupulaan ng tao yung mga lingkod ng Diyos na nakakatanggap ng suporta. May mga ganyan po, which is hindi naman talaga masama na suportahan yung mga lingkod ng Diyos. Dahil yung mga naglilingkod sa Panginoon, binibigay nila yung oras nila, yung lakas nila, kung ano yung meron sila para sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, yung mga miyembro, binibigay nila yung oras nila doon sa trabaho, sa pag-aaral, wala din pong masama. Kumbaga, hindi lahat sa church ay pastor o missionary o mga lingkod. Kaya lang, ang problema minsan, nalilimutan natin na suportahan yung mga pastor or mga leader, mga nagfo-full time or missionaries ng church. So, yung pastor, ang trabaho niya maglingkod sa Panginoon. And then, yung mga miyembro, meron silang kani-kanilang mga trabaho. Pero akala nila, wala na kaming pananagutan sa pastor. Hindi po ganon. Tayo po ay may kanya-kanyang disenyo na gagamitin para sa kaharian ng Diyos. Ikaw man ay doktor, engineer, ikaw man ay teacher, o ikaw man ay mason, o ikaw man ay employee, employer, manager, iba-iba man yung ating katayuan, lahat po tayo ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian at suportahan yung gawain ng Diyos. Kaya lang akala natin, hindi dapat ganun. Pero ganun po talaga. Iba-iba yung disenyo po sa atin ng Panginoon. So sila Apostol Pablo, tinawag para mangaral, magmisyon. So kaya po, dapat lang talaga na sila ay makatanggap ng suporta. Sila po ay sinusuportahan ng mga iglesia, yung kanilang pagmimisyon. Kaya lang, in special occasion, dito po sa Thessalonica, mas pinili po nila na gumawa rin para sa kanilang ikabubuhay. Dahil nga po may mga sitwasyon. So, and then, naging halimbawa po ito na dapat tularan ng mga taga-Thessalonica, which is napaka-importante po sa kanilang pagmimisyon. Hindi lang po sila nagtuturo, kundi ipinapakita din po nila kung ano yung kanilang itinuturo. So dito po makikita natin sa Thessalonica na itong mga missionary na ito, kasama sila Apostol Pablo, mas piniling gumawa bagamat sila po ay dapat tumanggap ng suporta galing sa mga taga-Thessalonica. So ito po ay isang ugali o isang asal ng isang misyonaryo o isang lingkod ng Diyos na responsable. Hindi siya naghihintay na kapag susuportahan niyo ako, doon lang ako maglilingkod. Kapag may ibibigay kayo, doon lang ako maglilingkod. Kundi may kita po natin ito na okay, kung ayaw niyo ako ang gagawa ng paraan para makapangaral ng salita ng Diyos. Madala ang mabuting balita sa iba't ibang mga lugar. So the same thing even sa church po natin ngayon. Hindi po natin kailangan na maghintay ng gasolina para maglingkod sa Panginoon. Kung tayo po ay may puso para sa kanyang kaharian, hindi ka na maghihintay para utusan ng pastor na maglingkod. Hindi ka na maghihintay na itulak pa para maglingkod. You will have the initiative. Pastor, or pastora, ano po bang may pa-participate ko kasi narinig ko po meron tayong ganitong gawain. Gusto ko po sanang tumulong.
Gusto ko po sanang mag-participate. Gusto ko po sanang magbigay ng suporta. Ano po kaya yung maitutulong ko? Kung prayer, okay, let's pray for the ministry. Kung pagkain, then pagkain. Kung physical, then ibigay natin yung ating physical na paglilingkod. Yung ating presensya, ibigay natin. Kung oras, then yung oras. Kung pinansyal, then pinansyal. Kung ano man yung maitutulong natin sa gawain ng Panginoon, then let us have initiative. Magkaroon tayo ng initiative para sa paglilingkod sa Panginoon. And this is what we need today in the church. Marami sa atin naghihintay. Ano ba yung sasabihin ni pastor? Ano ba yung gusto ni pastor? Hindi po, if you have a heart for the kingdom of God, pwede kang lumapit or pwede kang magpresenta. Ako na lang po ang gagawa. Pastora, ako na lang po maglilinis ng church. Basic lang yan. Kayang-kaya ko yan. Pastora, ilang upuan pa ba yung kulang? O, pastora, kaya ko yan. Tuwing sahod ko, ako na bahala. Isang upuan. Okay? Yung maliit. Yung tag si 50. Kumbaga, maraming paraan po para tayo ay maging responsableng mga manggagawa. Responsableng anak ng Diyos. Minsan nakala natin kaya hindi tayo nakakapaglingkod kasi wala namang gawain sa church. Hindi po eh. Ang daming pwedeng gawin. Kaya lang, ayaw nating mag-initiative sa gawain ng Panginoon. So, ngayong umaga po, hindi ko po alam yung sitwasyon po ng church natin dito sa SCM. Sinasabi ko lang po ito bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Ano po yung hangarin natin para sa kanyang kaharian? Si Apostol Pablo, sinulat niya sa mga taga-Korinto, handa nilang tanggapin ang anumang sitwasyon. Ito po yung pangalawang point dito. Una, yung pagiging responsable. And then the second point, their willingness to face all the challenges just to share the gospel. Sa verse 4, sa halip, ipinapakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinahagupit, ibinibilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ng di matulog, ng magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ngayon, kung ito yung sitwasyon na ibigay sa atin ng Panginoon, kung may super typhoon, then let's go. Wala pong makakapigil sa mga anak ng Diyos. Okay lang po, hindi ko po sinasabi na nagkasala kayo dahil may bagyo, hindi kayo nakadalo. Ang point ko po dito, kung ikaw man ay talagang may hangarin na sumamba, maglingkod sa Panginoon, hindi ko po sinasabi yung ngayong araw. Ang sinasabi ko po dito, sa bawat sitwasyon ng buhay po natin, maaring maranasan natin ang kahirapan, pasunugan ng bahay. Si John Wesley, tama po. John Wesley, after niya pong mag-preach one Sunday or Friday night, nalimutan ko po yung eksaktong event, John Wesley, pagkatapos niya pong mag-preach, pauwi na siya, and then may sumalubong sa kanya, sabi sa kanya, yung bahay niyo ay nasunog. Nasusunog. Ano po mararamdaman niyo kung kayo kagagaling niyo lang sa simbahan, may sasalubong sa inyo, brother, yung bahay niyo nasusunog. Ano kaya naisipin niyo? Baka sisihin natin, pambihira. Kaya sabi ko, dapat di na lang ako nagsimba eh. Kung hindi sana ako nagsimba, baka naligtas ko yung TV, baka naligtas ko yung ref, baka naligtas ko yung washing machine, o kaya baka hindi nasunog yung bahay namin eh. Ano pong iisipin niyo kung kayo yung nasa ganong sitwasyon? Baka manghinahayang tayo, di ba? Naku, nandun pa naman yung limpak-limpak na bundle-bundle na taglilibo. O yung yung wedding ring na mamahalin, o kaya yung cellphone na hindi ko pa nabubuksan. Bagong bili. Bubuksan ko pa lang sana mamaya after ng worship service, sunog na. Ano pong mararamdaman nyo kung kayo yung nasa ganong sitwasyon? Baka manghinayang tayo. O kaya baka sisihin po natin ang Diyos. Pero alam niyo po, si John Wesley, sabi niya, yung bahay na nasunog, hindi naman sa kanya. Yun po ay sa Diyos. So kung nasunog man yan, hindi naman talaga yan sa kanya.
So tinanggap niya ng maluwag yung pangyayari dahil wala naman po siyang pag-aari talaga sa mundo. But ang point ko po dito, kung pinapahalagahan natin ng higit sa lahat yung mga bagay na meron tayo sa mundo, yan po ay magiging hadlang para hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Yan ay gagamitin po ng kaaway para hindi tayo makasunod sa kanyang kalooban at para hindi po tayo makapaglingkod. Minsan, may bagyo sa Pilipinas. Alam niyo po, dahil meron tayong Bible school dito sa Dasma. Minsan, yung mga Bible school student, kapag Sunday, na taon na may bagyo, Sunday ng gabi po kasi ang balik nila, dapat 7:30 p.m., nakabalik na sila. So, minsan natataon may bagyo po, pero dapat bumalik po sila eh. So, magme-message po sa akin, Pastor, hindi po ako makapunta ngayong gabi kasi malakas po ang ulan. Pag ganon, dati po, nire-replyan ko eh. Sabi, magkano ko? Sige, okay, ingat kayo dyan. Bukas ka na lang ng umaga. Ganon. Pero na-realize ko, ito kasi ilang taon na po yung Bible school natin, nasa 12 or 13 years na rin po. Laging may mga ganong excuse na may bagyo, hindi nakakapunta hanggang sa, na ako, sabi ko, na-realize ko, sa Pilipinas, every year, talagang may bagyo, mahigit 20 na bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. Kung baga, hindi na yan mawawala sa Pilipinas, kasama na yan sa buhay ng Pilipino na may bagyo. At kahit bumagyo, hindi naman tumitigil yung mga bus, bumabiyahe naman. May mga jeep, bumabiyahe rin. So, anong problema? Bakit hindi kayo makabalik? So, that time, kinausap ko yung mga Bible school student, mula ngayon, yung bagyo, hindi nyo na pwedeng maging excuse dahil para hindi kayo makabalik dito sa Bible school ng 7:30 ng gabi. Bakit? Dahil una, sa lahat, kahit may bagyo, may payong. Pangalawa, may kapote. Pangatlo, may bus. Pang-apat, may jeep. And then panlima, may pamasahe naman kayo. So anong problema? Bakit hindi kayo makapunta? Dahil may bagyo. Hindi kayo makakapunta ng Bible school. Sabi ko sa kanila, now isipin nyo mabuti. Kung ganyan yung konsepto natin sa paglilingkod sa Panginoon, then ito ay magiging hadlang para hindi maipangaral si Kristo sa ating mga buhay. Kung baga yung commitment and willingness na meron po tayo para sa kaharian ng Diyos. Willing to suffer, willing to accept all the challenges, all the situation. Ano po yung makakapigil sa mga anak ng Diyos para hindi maglingkod at hindi magsimba o hindi sumunod sa kanyang kalooban? I believe if we really experience the love of God, no one can stop God's people to do mission, to serve Him, to worship Him, at kung ano-ano pang mga paglilingkod. Walang makakapigil po sa atin dahil alam natin yung pag-ibig ng Diyos. Now, tignan niyo po, dito na po tayo magtatapos sa Corinto chapter 5:14. 2 Corinthians 5:14. Tignan po natin, ano yung nag-i-inspire, ano yung nagtutulak, ano yung motivasyon ni Apostol Pablo, bakit sa lahat ng sitwasyon, handa nilang tanggapin yung anumang hirap, anumang sitwasyon, gutom man, puyat man, kapighatian man, o anumang mga bagay na may hirap. Ano yung dahilan? Okay, basahin po natin. Pangalawang Corinto 5:14. Nandiyan na po tayo? Okay. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayon malaman ko, nakita nyo na po ba? Okay, 14 po ulit. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Tignan niyo po, sabi dito ni Apostol Pablo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Pag-ibig po ni Kristo, naranasan niya yung pag-ibig ni Kristo, kaya hindi niya mapigilan na hindi sumunod sa Panginoon. Kung tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos,
Kung tayo po ay nakaranas ng kanyang walang hanggang pag-ibig na sinasabi sa Ephesians, sa Efeso, na hindi natin kayang sukatin gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, tunay na pag-ibig ng Diyos, sinasabi ko po sa inyo, hindi kayo mapapakali. Ako po sa akin, sa experience ko, ilang beses na akong umiyak dahil hindi ko magawa yung gusto kong gawin para sa Panginoon. Nung nagkaroon ng pandemic, sabi ko, paano ako makakabalik sa Pilipinas? Kasi yung pangalawang anak namin dun sa Korea pinanganak. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo yung sitwasyon. Ano mangyayari sa church kapag umalis ako? Tapos, pag pumunta ako dun, pandemic, hindi ko alam kailan ako makakabalik. Alam niyo po yung sitwasyon ng lockdown. May 15, March 15. Hindi siguro natin malilimutan yan, March. And then, nag-lockdown na po talaga. Halos wala ng mga biyahe sa iba't ibang mga bansa. So, yung pag-uwi ko po ng Korea at that time, June 1 or June 21, hindi ko na po gano'ng matandaan, yun po ay special case na lang. Ako lang ang kaisa-isang Pilipino na binaba ng eroplano sa Incheon Airport sa Korea. Ako lang po mag-isa. Tapos pagkatapos po nun, yung flight na yun, connecting flight, papunta na ng Amerika. So ako lang po, kumbaga sabi ko, kung yung pagpunta ko nga po doon, pahirapan na, how much more yung pag-uwi, pabalik ng Pilipinas. So at that time po talagang halos mabaliw-baliw po ako kasi iniisip ko paano yung gagawin ko. Nauna po kasi yung pamilya ko sa Korea ng March. Tapos sumunod po ako ng June. So, April, May, that time po nag-i-struggle ako dito sa Pilipinas, dun sa church sa Tansa. Dahil po pag umalis ako, sabi ko sigurado, hindi ko alam kailan ako makakabalik. Dahil po gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon eh. Kahit pandemic po at that time, talagang ang daming paraan na ginawa namin para makapangaral ng salita ng Diyos. Walang transportation, nagbabike po kami para magkaroon ng children ministry sa ibang barangay. Tapos yung gawain po namin, isa-isa ang pasok sa church para hindi kami mahalata. Gumagawa kami ng paraan para hindi matigil yung gawain during pandemic. Dahil kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka talaga uupo eh. Talagang may magtutulak sa iyo, kagaya ni Apostol Pablo, yung pag-ibig po ng Diyos. Ngayon ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, talaga kayang naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos? Dahil po ang mga nakaranas sa pag-ibig ng Diyos, sila po ay hindi titigil na purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos, paglingkuran ng Diyos sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, anumang kahirapan, anumang kapighatian. Wala pong makakapigil sa mga anak ng Diyos para maglingkod. Hindi po ito dahil lang sa atin, kundi dahil sa naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay naligtas dahil sa ginawa ni Hesus para sa atin. Sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Kung ako man ay buhay, sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay. At sabi niya, this is His commitment. At ito yung kanyang proklamasyon. At habang ako ay nabubuhay, ako ay maglilingkod sa Panginoon na siyang umibig sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Kung talagang alam natin na si Kristo ay namatay para sa atin, walang makakapigil sa atin na maglingkod sa Panginoon. Kung talagang naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, araw-araw, you will say the same thing. Kagaya ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. At kung ako man ay buhay pa, ako ay mamumuhay para kay Kristo na umibig sa akin.
at nag-alay ng buhay para sa akin. Inibig po tayo ng Diyos. Si Kristo po hindi namili. Pwede po siyang mamili. Pwede niyang gawin kung ano yung mas mainam. Pero ano pong sabi sa Biblia? Mas pinili niya ang kalagayan ng isang alipin. Siya po ay nagpakumbaba, namuhay, nakagaya ng isang alipin, naghirap hanggang kamatayan sa krus. Siya po ay naghirap at sumunod sa kalooban ng Ama. Nung siya po ay dadakpin na ng mga sundalong Romano, pwede niya naman pong pigilan eh. Pwede siyang tumawag ng batalyon ng mga anghel. Pero pinili niya po ang kalooban ng Ama para po tayo ay maligtas. Si Jesus po hindi namili para ikaw ay maligtas, para tayo ay maligtas. Tiniis niya lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo. Sabi po hanggang kamatayan sa krus. Iniwan siya ng mga tao para lang tayo ay maligtas. Pwede ko po bang basahin yung awit ni Solomon? Dito na po ako magtatapos. Napakaganda po nito. Awit ni Solomon. Siguro po, bihira natin itong mapakinggan. But this time, let's read. Sa Lumang Tipan po yan, awit ni Solomon, chapter 5. Ito po ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Chapter 5, verse 5, basahin po natin hanggang verse 8. Okay po? Nakita po natin, chapter 5, verse 5, hanggang verse 8. Ito po ay larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Alam niyo po tuwing binabasa ko to, isa po ito sa pinakapaborito ko sa Lumang Tipan. This is one of my favorite chapter dito po sa Lumang Tipan. Sa tuwing binabasa ko po ito, hindi ko mapigilang tumigil, mag-isip sa pag-ibig ng Diyos, at minsan mapaluha. 5 verse 5, nandyan na po tayo. Ako ay pumangon upang siya ay pagbuksan. Binasa ko ng mira itong aking mga kamay, at ako ay lumapit sa pinto ng aming bahay. Ngunit nang siya ay pagbuksan ko, hindi ko na inabutan. Hinanap ko ng hinanap, ngunit hindi natagpuan. So etong babae na gumising at nagbasa ng mira at binuksan ng pinto, pagbukas niya para hanapin yung kanyang minamahal, hindi niya na nakita yung kanyang minamahal. Sino po dito nakaranas ng magmahal? Opo. Sa mga anak, sa mga asawa, o siguro sa ibang mga tao. At pag tayo ay nagmamahal sa iba, lalo na sa mga kabataan ngayon, matitindi magmahal ang mga kabataan daw ngayon eh. Gagawin ang lahat. Okay, para lang makuha yung kanilang gusto. Verse 6. Ngunit nang siya ay pagbuksan ko, hindi ko na inabutan. Hinanap ko ng hinanap, ngunit hindi natagpuan. Sa laki ng pananabik na tinig niya ay mapakinggan, tinawag ko ng tinawag, ngunit walang kasagutan. Verse 7. Ang mahal ko ay hinanap, di tumigil, naglubay, hanggang ako ay mahuli ng mga tanod nitong bayan. Hinagupit nila ako, walang awang sinugatan, balabal ko ay hinatak, pinunit pa at ginutay. Mga dilag ng Jerusalem, ipangako nyo sa akin, kung ang mahal ko ay makita, sa kanya sana ay sabihin, akong ito ay may sakit, nahihibang sa paggiliw. Alam niyo po, kung titignan natin dito, yung pagnanasa ng babae sa kanyang minamahal, sa kahahanap niya, siya po ay hinagupit at pinahirapan ng mga tanod ng bayan sa kanyang paghahanap. Ito po ay larawan ni Kristo. Sa paghahanap po ni Kristo sa kanyang mga minamahal, dahil mahal niya po tayo, siya po ay hinagupit,
Siya po ay pinatay, siya po ay pinahirapan, pinako sa krus, dinuraan. Mahanap ka lang. Maligtas lang po tayo. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon sabihin niyo po, kung si Jesus nagtiis para po tayo ay maligtas, meron po bang makakapagbayad ng ganong klaseng pag-ibig? Palagay ko po wala. Dahil perpekto ang pag-ibig ng Diyos. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Para lang mahanap ka, inalay niya ang kanyang buhay. Siya po ay namatay sa krus para po sa atin. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. At ito po ang dahilan bakit tayo ay naglilingkod. Bakit tayo ay sumusunod. Bakit tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya? Dahil sa pag-ibig niya. Mahal niyo po ba ang Diyos? Amen. At ang pag-ibig po natin, hindi po yan nasusukat sa lakas ng pagsabi natin ng amen. Ito po ay sa kung paano natin gamitin ang buhay natin para sa Kanya. Kaya pinapaalalahanan ko po ang bawat isa sa atin, ang pag-ibig niya po ang dahilan bakit po tayo naglilingkod. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa magandang buhay, pero dahil sa pag-ibig na ibinigay niya at ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig na hindi kayang sukatin. Pag-ibig mo po ang dahilan, O Diyos, bakit kami ay nagtitiis sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pag-uusig, o minsan sa kabila ng mga problema. Kami ay nagpapatuloy, O Diyos, dahil kahit kailan, hindi ka tumigil na kami ay mahalin. Hindi ka tumigil, O Diyos, na kami ay paranasan ng awa, ng habag. Ikaw, O Diyos, ay tapat sa amin. At kailanman hindi namin naranasan na kami ay iwan mo at i-abandona. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay perpekto. At ito ang nagtutulak sa amin para maglingkod. Panginoon, patawarin mo po kami kung minsan nalilimutan namin ang pag-ibig na inalay mo sa amin. Pag-ibig na ipinaranas mo sa amin. At ito ang nagiging dahilan, O Diyos, bakit ang aming paglilingkod ay hindi nagiging ayon sa iyong kalooban. Pinipili namin ang sitwasyon na mas okay sa amin at hindi namin iniisip ang iyong kaluwalhatian. O Diyos, patawarin mo nawa kami. Dalangin namin, Panginoon, na muli ang pag-ibig mo ang siyang magbigay sa amin ng gana. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ang magbigay sa amin ng alab na maglingkod sa iyo. Huwag namin piliin ang anumang sitwasyon, ang anumang panahon, ang anumang kalagayan na meron kami. Dalangin namin na ikaw ang mapapurihan sa aming buhay. Kami man, O Diyos, ay magutom. Kami man, Panginoon, ay iwan ng mga tao sa paligid namin. Hayaan mo na magpatuloy kami, Panginoon, dahil alam namin na hindi nasasayang ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Walang naglingkod sa iyo, Panginoon, na nasayang. Dahil alam namin, Panginoon, na ang maglingkod sa iyo, ito ang tunay na buhay. Ito ang tunay na dahilan bakit kami nabubuhay. Para sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for our brothers and sisters in this church. Lord, bless them. Let us, Lord, experience your unfailing love, your everlasting love, your great love, O God. Let this church, Lord, serve you because of your love, because of your grace, and because of your mercy. Lord, we thank you. Lord God, we thank you. Ang pagpapala nawa ng Diyos, ang kanyang pag-ibig na walang hanggan ay dumaloy sa ating mga buhay. Ngayon, bukas,
at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen.